Bakit hindi lahat ng gulong ng truck ay nakasayad sa lupa? Tulad ko, minsan mo na rin bang napansin na ang isa o dalawang gulong ng truck ay nakaangat at hindi nakasayad sa lupa? At nagtataka kung bakit hindi lahat ng gulong ng truck ay nakasayad sa lupa? Pwes sa video na ito, ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit hindi palaging nakasayad sa lupa ang ilang gulong ng truck at ituturo ko din sa iyo kung paano gumagana ang mga axle ng truck, ang mga uri ng axle ng truck at kung paano ito nakakaapekto sa truck. Kaya naman kung isa kang driver ng truck at kung may kakilala kang driver ng truck ay tamang-tama ang bidyong ito para sa inyo. This is Jepoy TV, simulan na natin. Unang birada ay ipapaliwanag ko muna kung paano gumagana ang mga axle. Ang axle ay isang rod o shaft na nagkokonekta sa dalawang gulong at sumusuporta sa bigat ng sasakyan. Ang mga ito ay mga essential components ng anumang sasakyan, kabilang na ang mga truck. Ang mga axle ay konektado sa mga gulong sa pamamagitan ng mga bearing. Kapag umiikot ang makina, iniikot nito ang transmission. Ang transmission naman ay iniikot ang drive shaft na iniikot ang differential at ito naman ang nagpapatakbo sa mga axle. Ang mga axle ang siyang nagpapatakbo sa mga gulong na nagtutulak paabante sa mga sasakyan. May dalawang uri ng truck axle, ang steering axle at drive axle. Una, ang steering axle ay located sa harap ng truck at nagbibigay daan sa driver na magmaneho o ito ay maaaring located sa likod para makagawa ng mas maikling turning radius. Ang drive axles naman ay located sa likod ng truck at nagbibigay ng power sa mga gulong o nasa harap naman kung ito ay all-wheel drive. Bukod sa mga steering axle at drive axle, meron ding dalawang iba pang uri ng axle na pwedeng makita sa ilang truck. Ito ang tag axle at lift axle. Ang tag axles ay located sa likod mismo ng truck at nagbibigay ng additional support para sa mga heavy loads at tinatawag din itong bogie axle sa ibang lugar. Ang lift axle naman na kadalasang matatagpuan sa pagitan ng drive axles at maaaring itaas o ibaba para mas mapabuti ang fuel efficiency o traction, kung saan ito mismo ang axle na nakikita nating nakangat para hindi sumahid sa lupa. Pero para saan pa ang pagmamaneho kung hindi naman ito nakasayad sa lupa? Simple lang. Ang totoo kasi ay may iba't ibang dahilan kung bakit. Una na rito ay ang mas magandang grip at traction. Ang lift axle kasi ay pwedeng ibaba kapag ang truck ay fully loaded. Sa ganitong paraan, ang bigat ay nadidistribute ng mas mabuti sa lahat ng mga axle na nagre-resulta sa pag-increase ng bigat sa mga gulong na siya namang nagpapabuti ng traction at grip lalo na sa mga masamang kondisyon ng panahon tulad ng ulan, rain, snow o yellow. At ang magandang halimbawa nito ay ang Volvo na may tandem axle lift function para mas mapabuti ang grip kapag kinakailangan. Sunod naman ang ground pressure. Kapag ang truck ay fully loaded, maaari itong magdulot ng malaking pressure sa kalsada na maaaring magdulot ng pinsala o lumubog sa mas malambot na lupa. Pero sa pamamagitan ng pagbaba ng axle at pagbabalanse ng bigat sa mga axle, ang kabuuang bigat ay mas madidistribute ng mas mabuti na nagre-resulta sa pagbaba ng pressure sa lupa at pag-minimize sa potensyal na pagkasira ng kalsada. Sunod ang load adjustment. Ang lift axles ay nagbibigay ng kakayahan sa mga driver ng truck na i-adjust ang weight distribution ng kargamento. Ito rin ay mahalaga para sa pagsunod sa weight regulations dahil may iba't ibang weight regulations ang iba't ibang jurisdiction ukol sa mga weight limitations sa bawat axle. At sa pamamagitan ng pagtaas o pagbaba ng lift axles, maaaring tsakin ng driver na ang mga karga ay pantay-pantay na nadidistribute within legal limits. Fuel efficiency. Ang pagpapatakbo ng karagdagang axle sa isang truck ay nagre-resulta sa pagkonsumo ng mas maraming fuel dahil sa pagtaas ng rolling resistance. Sa pamamagitan ng pag-angat ng mga axle kapag hindi ito kinakailangan, tulad ng kapag ang truck ay walang laman o may maga na karga, ay pwede nitong mapabuti ang fuel efficiency at mabawasan din ito ang gastusin at pag-minimize sa environmental impact. Legal regulations. Ang lift axles ay may crucial role na ginagampanan pagdating sa pagsunod sa mga weight regulations na ipinapatupad ng local authorities dahil ang sobra-sobrang bigat sa sasakyan ay maaaring magresulta sa pagmumulta at ang pag-angat o pagbaba ng mga axle ay nakakatulong sa mga driver na baguhin ang configuration ng kanilang truck para ma-maintain ang legal weight limits. Maintenance at cost. Ang lift axles tulad ng ibang bahagi ng sasakyan ay nakakaranas rin ng pagkasira sa paglipas ng panahon. Subalit sa pamamagitan ng pag-angat sa mga ito kapag hindi ginagamit ay nababawasan ang mileage at stress sa mga axle na nagpapahaba ng kanilang lifespan. Ito ay nagre-resulta sa mas mababang gasto sa maintenance at mas kaunting repair. Bukod dito, ang mga gulong ay hindi rin agad mapupudpod kapag itinaas ang axle at hindi ito umiikot. Dumako naman tayo sa safety.
Alam mo ba na kapag fully loaded ang truck, ang karagdagang mga axle ay nagbibigay ng mas maraming braking power dahil mas maraming gulong ang kumakapit sa kalsada? Ibig sabihin, mas epektibong makakapagpreno ang truck na siya namang nagre-reduce ng panganib o aksidente dulot ng hindi sapat na preno. Kapag binaba kasi ang mga lift axles ay nadadagdagan ang stability ng truck lalo na kapag ito ay dumadaan sa mga kurbada o biglang magmamaniobra. Dahil ang karagdagang gulong kasi ay tumutulong sa pagpapantay ng bigat at nagbibigay ng mas magandang grip na siyang nagre-reduce sa posibilidad ng pag-ikot o pagkawala ng kontrol. Paano naman gumagana ang mga liftable axles? Karaniwan kasi ang mga axle ay konektado sa air suspension system ng truck at maaaring kontrolin gamit ang isang switch sa loob ng cab ng truck. Kapag pinindot ang switch, ang hangin ay pinapump sa airbags na nagpapataas sa axle at kapag ito naman ay naka-off ay nire-release naman ang hangin mula sa airbags na nagpapababa ng axle. Ito ay nagpapabuti sa fuel efficiency sa pamamagitan ng pagbawas ng friction sa pagitan ng mga gulong at kalsada. Ang axle ay binababa kapag ang truck ay puno ng karga na nagpapabuti sa pagmamaneho sa pamamagitan ng pagtaas ng weight distribution ng sasakyan. Ang liftable truck axles ay kadalasang ginagamit sa long-haul trucks, dump trucks at construction vehicles. Kaya naman para sa katanungan na kung bakit hindi lahat ng gulong ng truck ay nakasayad sa lupa ay dahil may mga truck na may liftable axles na nagbibigay daan para itaas ang isang axle kapag hindi ito kinakailangan, tulad kapag ang truck ay walang laman o less weight. At ngayon alam mo na kung bakit hindi lahat ng gulong ng truck ay nakasayad sa lupa. Ay anong opinion mo tungkol dito? Comment down below.